Isang batang babae ang nagbenta ng mga bulaklak upang matulungan ang kanyang amang walang trabaho, ngunit siya'y nagulat nang makita ito na nakasuot ng isang eleganteng suit at sumasakay sa isang marangyang sasakyan. Maingat na binuo ni Romina ang natitirang mga bulaklak na hindi niya nabenta, naglabas ng isang pagod na hininga. Isang araw na naman ng pagod ang natapos. Sa edad na 12, pinilit siyang mag-mature ng buhay ng masyado. Iniwan niya ang paaralan upang tumulong sa bahay. Dapat ako'y nag-aaral ngayon, naisip niya. Isang alon ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang isipan habang pinupulot ang kanyang mga gamit. Isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanya mula sa bangketa, si Paula, ang pinakamalapit niyang kaibigan na lumapit na may karaniwang mainit na ngiti. "Kamusta ang araw mo?" tanong ni Paula, sinusubukang pasiglahin siya. Nagbigay si Romina ng isang maliit, pilit ng ngiti, isang bagay na nasanay na siyang gawin. "Nabenta ko ang ilan pero hindi sapat." Aminin niya, ang mga salita ay may bigat ng katotohanan. Naglagay si Paula ng isang magaan na kamay sa balikat ng kanyang kaibigan. "Ikaw ang pinakamalakas na tao na kilala ko," sinabi niya ng taos puso. "Hindi ko maintindihan kung paano ka nakakaya araw-araw." Ibinahagi ni Romina ang kanyang pananabik na makabalik sa paaralan upang mamuhay tulad ng ibang mga bata na ang tanging inaalala ay ang mag-aral at maglaro. "Sana ako rin may pagkakataon," sagot ni Paula. "Pangarap kong maging doktor balang araw upang matulungan ang tatay ko at ang iba," dagdag niya. Ang mga mata ay puno ng tahimik na determinasyon. Pag-uwi ni Romina, natagpuan niya ang kanyang amang si Pablo na naghahanda ng simpleng pagkain sa kanilang maliit na kusina. Hindi siya isang lalaking maraming salita, ngunit ang kanyang pagmamahal kay Romina ay kitang-kita sa bawat maliit na galak at nag-aalalang tingin. "Kamusta ang araw mo, anak?" tanong niya habang inihahain ang kanilang pagkain. Ngumiti ulit si Romina, tinatago ang pagod na nararamdaman. "Okay lang, Dad. Dumaan si Paula," sagot niya. Pinipilit gawing magaan ang usapan upang hindi mabigat sa kanya ang mga pinagdadaanan. Tahimik na pinagmamasdan ni Pablo ang anak habang kumakain, napansin ng mga madilim na bilog sa ilalim ng mata, mga malinaw na senyales ng pagod mula sa mahabang araw ng pagbebenta ng mga bulaklak sa mga traffic light. "Huwag mong pasanin ang sobrang responsibilidad, Romina. Bata ka pa," bulong niya. Ang tinig ay puno ng pagsisisi. Tinitigan siya ni Romina. Ang ekspresyon ay matatag, ngunit mahinahon. "Ginagawa ko ito para sa atin, Dad. Magkasama tayo dito, tandaan mo." Ipinagtiwala niya sa kanya, umaasang mapagaan ang mga alalahanin ng kanyang ama. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang maliit na kama, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa kanyang buhay. Ang walang katapusang routine na nagpapaalis sa kanya mula sa paaralan at ang mga pangarap na tila lalong nagiging hindi maabot araw-araw. Balang araw, magiging iba ang lahat, bulong niya sa sarili. Kinabukasan ng hapon, umuwi siyang may halo-halong emosyon. Pagod ngunit proud. Sa araw na iyon, nabenta niya ang huling bulaklak, isang maliit ngunit makulay na tagumpay sa kanyang araw-araw na laban upang suportahan ang kanilang pamilya. "Dad, nabenta ko lahat ngayon!" sigaw niya nang pumasok sa kusina. Si Pablo, na naghahalo ng isang kaldereta, ay lumingon sa kanya ng isang mainit na ngiti, ngunit agad na itinago ang isang matagal na ubo gamit ang kanyang manggas. "Magaling, Romina. Parang isang maliit na negosyante ka na," puri sa kanya ng ama, ngunit hindi maalis ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang pera na maingat niyang inilagay sa mesa ay kumakatawan sa higit pa sa kita sa isang araw. Ito ay simbolo ng kanyang pagtitiyaga at pag-asa. "Dad, hindi mo ba naisip na magtabi tayo ng ilan para ipacheck ka sa doktor? Laging umuubo ka
Suhestyon niya, kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ngunit agad na tinanggihan ni Pablo ang ideya, wala nang dapat ipag-alala tungkol sa akin, anak. Wala lang yan, kaunting ubo lang, at kailangan natin ng bawat sentimo na pwede nating ipunin. Tinangka niyang patahanin siya, ginagawa ang lahat upang mapanatili ang kanyang pag-asa. Isa sa ilang mga maliwanag na aspeto sa buhay ni Romina ay ang kabutihang loob ng pamilya ni Paula na may-ari ng isang maliit na restoran malapit sa traffic light kung saan siya nagbebenta ng mga bulaklak. Madalas nilang ipinagkakaloob sa kanya ang pananghalian, mga pagkain na hindi lamang nagpapabusog sa kanya kundi nagpaparamdam din ng malasakit. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang pagkain nila, Dad. Lagi akong pinapakain ni Paula. Kwento niya sa kanyang ama sa hapunan, nagpapasalamat sa kanilang kabutihang loob. Gayunpaman, ang mga kalsadang iyon na nagpakita sa kanya ng kabutihan ay nagpapakita din ng kalupitan. Araw-araw, nakatagpo si Romina ng mga malamig na tingin at mga hindi pagkakaunawaan mula sa mga taong akala nila ay higit sila sa kanya. Ang ilan ay hindi siya pinapansin, habang ang iba ay tinatanggihan ang kanyang mga bulaklak ng may pagkamuhi. Minsan, pakiramdam ko hindi ako nakikita o mas masahol pa, parang hindi ko nakarapat dapat tratuhin ng may paggalang, ibinahagi niya sa kanyang ama. Ang tinig ay may halong kalungkutan. Masakit sa puso ni Pablo ang makinig, alam niyang ganoon kabigat ang mundong ginagalawan ng kanyang anak. Bagamat hindi niya ipinapakita, siya'y humihina araw-araw. Nasasaktan siya na makita ang anak na nagtatrabaho ng labis-labis upang matulungan silang mag-survive. Mas malakas ka pa sa kanila lahat, Romina. Huwag mong hayaang mawalan ng saysay ang liwanag mo dahil sa kanilang kawalang pakialam. Ang ginagawa mo ay tapat at maganda. Huwag mo kalimutan yon, sinabi niya sa kanya. Umaasang bigyan siya ng lakas. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, higit sa lahat, ipinagdasal niya na sana may lakas siya upang baguhin ang kapalaran ni Romina at higit sa lahat upang itago ang lumalala niyang sakit. Sa sumunod na umaga, mahinang naglakad si Pablo Perez patungo sa plaza. Bawat hakbang ay mas mahirap kaysa sa huling hakbang. Ang kanyang patutunguhan ay ang restauran ng pamilyang Hernandez na matatagpuan sa tapat ng traffic light kung saan ang anak niyang si Romina ay nagbebenta ng mga bulaklak tuwing umaga. Ang mga kalye ay nagsisimula palang magising at ang karaniwang ingay ng syudad ay unti-unting pumupuno sa hangin. Bagamat ang kanyang kalusugan ay patuloy na lumalala, nagpatuloy si Pablo ng tahimik at may matinding determinasyon. Ang patuloy niyang ubo na nagpapahirap sa kanya tuwing siya ay nagpapahinga ang tanging palatandaan ng lumalalang kanyang kondisyon. Pagdating niya sa restaurant, sinalubong siya ng mga pamilyar at magiliw ng ngiti ni na Paola at ang mga magulang nitong sina Alberto at Imelda. Ang mag-asawa ay abala sa paghahanda para sa isa na namang mahaba at pagod na araw ng trabaho. Magandang umaga, Pablo. Kumusta ka na? Bati ni Alberto habang pinapakinis ang isang baso gamit ang tela. Maayos naman ako, salamat. At kayo, kumusta ang negosyo? Sagot ni Pablo na nagsusumikap na itago ang anumang palatandaan ng kahinaan sa kanyang tinig. Hindi nagtagal, ang kanilang pag-uusap ay lumipat kay Romina. Bagamat nagpapasalamat si Pablo sa kabutihang loob na ipinakita ng pamilyang Hernandez sa kanyang anak, hindi niya maiwasang mag-alala. Sa isang magiliw, ngunit may pag-aalalang ekspresyon, nagkaroon siya ng hiling. Pakisuyong bantayan siya habang nandyan siya sa araw. Nakakapagbigay sa akin ng kapayapaan ng isip na hindi siya nag-iisa. Kaagad siyang pinatibay ni Paola ng isang mainit na ngiti. Oo naman, Pablo, si Romina ay parang kapatid ko na. At huwag mong alalahanin, ang pagkain niya, masaya kami nakasama siya.
Subalit naramdaman ni Pablo ang pangangailangan na magambag kaya't kumuha siya ng ilang piraso ng papel na perang ibinulsa sa kanyang bulsa. Ito ay kaunting tulong lang para sa kanyang pagkain. Pakiusap, tanggapin mo. Nilagay ni Alberto ang kanyang kamay sa balikat ni Pablo, isang matibay ngunit banayad na galak. Hindi Pablo, hindi mo na kailangan gawin iyon. Masaya kaming tumulong. Hindi rin umuunlad ang restaurant, nag-aalalang ang pamilya kung paano makakaraos. Ngunit sa kabila ng kanilang sariling paghihirap, tinitiyak nila na may pagkain si Romina at isang ligtas na lugar upang magpahinga kung kinakailangan. Hindi na gustong magtagal pa ni Pablo at nagpasya ng umalis. Kailangan ko nang magtulungan. May trabaho pa ako, sabi niya, kahit na ang kanyang tinig ay may bahid ng lungkot. Ang pag-iisip ng kanyang anak na nagtatrabaho sa kalsada habang siya ay naglalakbay sa mga personal niyang pakikibaka ay mabigat sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, Pablo. Palagi kaming nandyan para sa kanya. Garantiya ni Imelda na may isang mapagmahal na ina ng ngiti. Nagbigay ng pasasalamat si Pablo at lumabas na patungo sa kalsada. Habang siya ay naglalakad, nanatili ang kanyang mga iniisip kay Romina na umaasa na balang araw ay hindi na siya kailangang magbenta ng mga bulaklak, na sana ay magkaroon siya ng isang hinaharap na puno ng mga pagkakataon. Nagpatuloy siya patungo sa isang mas masikip na plaza kung saan ang mga nagtratrabaho, mag-aaral at mga mamimili ay nagmamadali. Isang lugar na may mas mataas na tsansa na makakita ng mga customer, ngunit nangangahulugan din ito ng mahahabang oras ng pagtayo, isang gawain na naging lalong mahirap habang humihina ang katawan ni Pablo. Ang walang katapusang ubo ay hindi rin siya iniwan na nagpapahirap sa kanyang pagsasalita at lalo na sa pagpapaliwanag sa mga tao upang huminto at bilhin ang kanyang mga bulaklak. Ngunit patuloy pa rin siyang nagpupunyagi na magpakita ng kabaitan at init, nagpapakita ng lakas ng loob kahit na siya ay pagod na. Paliwanagin ang inyong araw gamit ang isang bulaklak, tawag niya na may hangarin at sigasig kahit na ang kanyang tinig ay halatang humina kaysa dati. Habang tumatagal ang oras, patuloy na nanghina ang kanyang lakas. Lahat ng kanyang kasukasuan ay sumakit at ang kanyang ubo ay lalong lumala. Bawat hinga ay mas mabigat kaysa sa huling hinga. Ang simpleng paglakad pauwi sa katapusan ng araw ay naging isang hamon. Ngunit hindi alintana kung gaano man siya kapagod. Pinipilit niyang maniwala na ito ay dahil lang sa pagod. Pagod lang ito. Bulong niya sa sarili, sinusubukang kumbinsihin ang kanyang sarili na hindi siya lumalala. Sa gabing iyon, umuwi si Pablo ng mas maaga kaysa sa karaniwan, hindi na kayang itulak ang sarili pa. Pagpasok niya sa pinto, dumating din si Romina at agad nag-alala sa hitsura niya. Siya'y mukhang maputla, nahihirapan sa paghinga, at ang ubo na nagsimula bilang isang maliit na abala ay ngayon ay tila hindi na kayang kontrolin. "Tat lumalala ka na, hindi mo na kayang gawin ito," sabi niya puno ng pag-aalala. Gusto sanang sabihin ni Pablo na mali siya, na ipinagpipilitan, na maayos lang ang lahat. Ngunit sa kaloob-looban, alam niyang totoo, ang kanyang katawan ay hindi na kayang magpatuloy. "Okay lang ako, Romina. Kailangan ko lang magpahinga ng konti," sagot niya, kahit siya ay naririnig kung gaano kapanipaniwala ang kanyang mga salita. Hindi naniwala si Romina. Nakita niya ang pagkapagod sa mga mata nito, ang bigat ng kanyang dinadala. Nang walang ibang sinabi, nagsimula siyang kumilos. "Maghahanda na ako ng hapunan ngayon. Kailangan mong magpahinga," sabi niya, patungong kusina upang maghanda ng mainit at nakakaaliw na pagkain. Habang siya ay nagsiserve ng kanilang simpleng pagkain, napag-isipan niyang talakayin ng isang bagay na bihirang pag-usapan nila,
ang nakaraan ng kanyang ama bilang isang musikero. "Tat, miss mo pa bang magpiano?" Tanong niya ng malumanay, inilalagay ang isang plato sa harap niya. Nagatubili si Pablo saglit, nagulat sa tanong. Ngunit pagkatapos, lumitaw ang isang nostalhik na ekspresyon sa kanyang mga mata. "Opo, miss ko," aminin niya, "ang tinig ay mas mahina kaysa dati. Ang pagtugtog ng piano ay isa sa pinakamalaking kasiyahan sa buhay ko. Binibigyan ako nito ng isang pakiramdam ng kalayaan na mahirap ipaliwanag. Ngunit mahal ang mga piano at napakatagal na simula nang huling tumugtog ako." Habang nagsasalita, muling bumangon ang mga alaala ng kanyang kabataan, ang mga araw bago ipinanganak si Romina, bago siya nakuha ng buhay ang mga pangarap na minahal nilang mag-asawa. Tumagal kami ng mga taon bago kami magkaroon ng anak. Maraming tao ang nagsabi na imposible, na sobrang tanda na namin. At sa isang panahon, natakot kami na baka tama sila. Ngunit nang malaman naming darating ka na, iyon na ang pinakamaligaya naming sandali sa buhay. Sabi ni Pablo, ang boses ay puno ng emosyon. Hindi ito naging madali. Mataas ang panganib ng pagbubuntis ng iyong ina at ginawa namin ang lahat upang tiyakin na ikaw ay ligtas na ipanganak. Ngunit hindi siya nakaligtas. Aminin niya, ang boses ay nanginginig. Habang bumangon ang masakit na alaala, tumigil siya sandali, nag-ipon ng lakas bago ipagpatuloy. Ngunit iniwan niya ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang sarili. Sabi niya, ang mga mata ay puno ng pagmamahal habang nakatingin kay Romina. "Ikaw ang naging katuparan ng aming pangarap. At sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na aming hinarap, wala akong babaguhin. Dahil ang pagkakaroon ng isang anak na tulad mo ay nagiging lahat ng iyon na sulit." Makinig ng mabuti si Romina, nadama ang lalim ng mga salita ng kanyang ama na hindi niya naramdaman noon. Ito ang unang pagkakataon na tunay niyang naintindihan ang mga sakripisyo na ginawa ng kanyang mga magulang. Ipinaliwanag ni Pablo kung paano nagsimulang magulo ang lahat matapos siyang ipanganak. "Ginugol namin ang lahat ng meron kami noong pagbubuntis, umaasa na maprotektahan ang iyong ina at ikaw, at pagkatapos noon, nawala ang trabaho ko. Habang tumatagal, nagsimulang lumala ang aking kalusugan." Sabi niya, ang pagiging tapat ay tumagos sa puso ni Romina. "Hindi ko na kayang magtrabaho gaya ng dati. Naging imposibleng mag-holding ng steady na trabaho." Sumakit ang puso ni Romina para sa kanyang ama. Hinawakan niya ang kamay nito ng mahigpit. "Nandito ako, tatay. Ano man ang mangyari, sabay natin itong malalagpasan." Pangako niya. Ang tinig ay matatag at puno ng determinasyon. Sa sumunod na umaga, habang ang unang liwanag ng araw ay dumapo sa kalye, papunta si Romina sa kanyang karaniwang pwesto upang magbenta ng bulaklak nang may napansin siyang isang makulay na poster na nakadikit sa isang poste na namumukod tangi laban sa mapurol na umaga. Habang binabasa niya ang mga salita, isang alon ng saya ang sumik sa kanyang dibdib. Naglakad siya pabalik sa bahay, ang puso ay kumakabog sa pag-asa. "Tay, hindi mo paniniwalaan ang nakita ko." Sabay na dumaan sa pinto at itinaas ang poster upang ipakita kay Pablo. Tumingin si Pablo sa kanya nang may kalituhan, nagulat sa kanyang kasabikan. "Ano yan, Romina? Anong ikinatuwa mo?" Tanong niya, puno ng curiosity. "Magkakaroon ng talent contest dito sa bayan at ang premyo ay sapat para matulungan tayo." Ipinaliwanag ni Romina na parang nauubusan ng hininga. "Tay, maaari kang magpiano. Palagi kang kahanga-hanga. Ito ang maaaring magbago ng lahat para sa atin." Ang mukha ni Pablo ay nagbago mula sa pagkabigla patungo sa kaba. Humugot siya ng malalim na buntong hininga bago sumagot.
Romina, mahal, ang piano ay nagdudulot ng masyadong maraming alaala. At bukod pa rito, hindi ko na kayang magpiano gaya ng dati. Aminin niya, ang boses ay may halong lungkot. Nararamdaman ni Romina na parang ang lahat ng pag-asa na nahanap niya ay dumudulas mula sa kanyang mga kamay. Ngunit hindi siya handang sumuko. Tay, hindi natin pwedeng sayangin ang pagkakataong ito. Baka ito na ang isang bagay na magbabago ng ating buhay. Iginiit niya, may pagka-frustration sa kanyang tinig. Nagbigay si Pablo ng malungkot ng ngiti at dahan-dahang umiling. Minsan, Romina, mas mabuti nang tanggapin ang buhay gaya ng naroroon kaysa habulin ng isang pangarap na baka magdala lang ng sakit kaysa sa kaligayahan. Ang kanyang mga salita, kahit na puno ng pagmamahal, ay tumama kay Romina tulad ng isang malamig na agos ng realidad. Siguro tama siya, naisip niya. Siguro nga, ang tadhana namin ay mag-survive na lang, wala nang iba. Ngunit isang bahagi ng kanyang sarili ang tumanggi magtiwala dito. Hindi natin pwedeng ituloy ang ganitong buhay habang buhay. Kailangan may paraan palabas. Habang buong araw na nagbabalik-balik ang mga ideya sa kanyang isip, ang pagkabigo ay hindi nawala. Hindi pa nga siya gustong subukan, isip niya ng mapait. Paano tayo magkakaroon ng mas magandang bukas kung bibitawan natin ang laban bago pa tayo magsimula? Samantala, si Pablo ay patuloy na pumunta sa restaurant ng pamilyang Hernandez tulad ng ginagawa niya tuwing umaga upang tiyakin na may ligtas na lugar si Romina para magkakain sa araw. Ngunit habang siya ay lumilingon sa kanto, isang malalim na takot ang sumik sa kanyang dibdib. Isang moving truck ang nakaparada sa harap ng restaurant. Ang mga manggagawa ay naglalabas ng mga mesa, upuan at kagamitan sa kusina. Agad na pumasok ang pagkabahala kay Pablo. Bumilis ang kanyang mga hakbang habang papalapit siya. Alberto, anong nangyayari? Tanong ni Pablo na may kabang nagmamadali habang tinatanaw ang ama ni Paula na nakatayo at nagmamasid sa pangyayari. Tinitigan siya ni Alberto gamit ang mga pagod na mata at nagbuntong hininga ng mabigat. Pablo, matagal na kaming nahirapan magbayad ng mga bill. Hindi na namin kaya. Wala na kaming magawa kundi isara ang restaurant. Paliwanag niya, ang boses ay puno ng kabiguan. Sa malayo, magkasama si Romina at Paula, magkasama silang nagyakap at puno ng luha ang mga mata. Nagtulungan sila upang makabuo ng pagkakaibigan sa mga dingding ng restaurant at ngayon ipinagpaalam nila ang isang lugar na naging pangalawang tahanan para sa kanila. Mamimiss kita araw-araw, bulong ni Romina habang mahigpit na yakap si Paula. Mamimiss din kita, Romina. Ngunit hindi ito paalam magpakailanman. Magkikita tayo ulit, pangako, sabi ni Paula. Subukang panghawakan ang pag-asa kahit sa harap ng pusong wasak na sandali. Nakatayo si Pablo doon, pinapanood ng may mabigat na puso habang binubuksan ang restaurant ng pamilya Hernandez. Ang pagkaalam kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagkatalo na ito ay pumasok ng malalim sa kanyang dibdib. Para kay Romina, ang restaurant ay higit pa sa isang lugar na kainan. Ito ay isang kanlungan, isang ligtas na lugar kung saan palaging napapaligiran siya ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Ngayon, wala na yon. Sino ang mag-aalaga kay Romina habang nagbebenta siya ng mga bulaklak? Sino ang magtitiyak na kakain siya? Naiisip niya, nararamdaman ang isang pakiramdam ng kahinaan na hindi niya naramdaman sa mga nakaraang taon. Kinabukasan, nagpasya si Pablo na maghanap ng karagdagang kita at gumawa ng mahirap na desisyon, palalawakin niya ang kanyang oras sa trabaho. Plano niyang samahan si Romina sa pagbebenta ng mga bulaklak sa umaga at hapon at sa gabi, susubukan niyang magbenta sa ibang lugar. Kahit alam niyang magdudulot ito ng labis na pagod sa kanyang katawan. Nakita ni Romina ang hirap na nararamdaman na niya at nagmakaawa ito sa kanya na mag-isip pa ulit.
"Tatay, sobra na ito, kailangan mo ring magpahinga," sabi niya. Malinaw ang pag-aalala sa kanyang boses. "Alam ko, anak, pero kailangan nating gawin ang lahat ng makakaya natin. Mas maganda siguro ang benta sa gabi at hindi tayo pwedeng mawalan ng pagkakataon na iyon." Tugon ni Pablo, sinisikap maging positibo kahit na siya ay pagod na. Kahit na determinado siya, hindi maikakaila ang mga senyales ng kanyang pagod. Habang tumatagal, unti-unting nawawala ang kanyang lakas, pumaputi ang kanyang mukha at humihirap ang kanyang paghinga. Lalo pang lumalim ang pag-aalala ni Romina. "Tatay, hindi ka mukhang okay. Dapat tayo na lang huminto ngayon," mariing sabi ni Romina. Ngunit tinanggihan ni Pablo, hindi siya papayag na sumuko. Nang magdapo na ang gabi, tumungo siya sa bagong lugar ng pagbebenta. Sinunod ang kanyang plano kahit na mabigat na ang pakiramdam sa kanyang katawan. Ngunit habang siya ay nakatayo sa kalye, sinusubukang magbenta ng mga bulaklak. Bigla siyang tinangay ng matinding pagkahilo. Malabo ang kanyang paningin at bago siya makapag-ayos o makatawag ng tulong, tinamaan ang kanyang katawan at siya ay napahulog. Si Romina na lihim na sumunod dahil sa pag-aalala, nakita siyang nahulog at mabilis na tumakbo papunta sa kanya. Ang takot ay kumapit sa kanyang dibdib. "Tatay! Tatay!" sigaw niya, nilingon siya, desperado upang magising siya, ngunit wala itong sagot. "Pakiusap, may tumawag ng ambulansya, ngayon na!" Humagulgol siya, ang boses ay nanginginig sa takot. Dumating agad ang mga tao at ilang sandali lamang, dumating ang mga paramedics, mabilis na kumilos upang tulungan si Pablo. Si Romina, ang mga kamay ay nanginginig at ang mga mata ay puno ng luha. Pumasok sa ambulansya kasama siya, hindi kumakalas sa kamay nito. "Okay lang, tatay, aalagaan ka nila," bulong niya, umaasa, nagdarasal, na totoo ang kanyang mga salitang iyon. Pagdating sa ospital, mabilis siyang dinala sa loob. Isang doktor na medyo nasa kalagitnaan ng edad, propesyonal ngunit mabait, ang nag-asikaso sa kanyang paggamot. Matapos siyang maisaayos, huminto ang doktor sandali. May isang pakiramdam ng pagkakakilanlan sa kanyang mukha habang pinagmasdan siya ng mas malapitan. "Sandali," sabi ng doktor, ang kanyang nooy naguguluhan. "Kilala kita. Nagtutugtog ka dati sa bar na yon, hindi ba? Naalala ko ang melodiya na yon." Si Pablo, na mahina pa at lito, tumingin sa doktor ng may kalituhan. "Oo, dati ako nagtutugtog doon, pero matagal na iyon. Paano mo nalaman?" Tanong niya, naguguluhan kung bakit may nakakaalala pa. Isang maliit na ngiti ang sumik sa labi ng doktor. "Dumadayo ako doon para lang makinig sa iyo. Sa katunayan, ikaw ang naging dahilan kung bakit ako natutong magpiano. Hindi ako naging profesional, pero ang pagtugtog ay naging isang mahalagang bahagi ng buhay ko. Isinasama ko ito tuwing Biyernes ng gabi sa mga anak ko. Ito ang paborito naming tradisyon ng pamilya." Dumapo ang mga mata ni Pablo, bahagyang lumaki ang mga mata. "Talaga?" tanong niya. Ang boses ay puno ng nostalgia at hindi makapaniwala. "Oo," sagot ng doktor. "Ang iyong musika ang nagbigay inspirasyon sa akin. Naririnig ko pa rin ang mga melodiya na iyon sa aking ulo." Hindi maiwasan ni Pablo na magbigay ng maliit na ngiti. "Malaking bagay para sa akin na malaman na may epekto ang aking musika." Aminin niya, ang kanyang mga iniisip ay bumalik sa panahon na ang pagtugtog ng piano ay ang pinakamalaking kaligayahan niya. Ang mukha ng doktor ay naging malumanay. "Higit pa sa musika, isang espesyal na bagay iyon," sabi niya. Ang boses ay puno ng taus-pusong pagpapahalaga. Tahimik na nagmuni si Pablo sa ilang sandali. Ang nakaraan niya, ang bahagi ng kanyang sarili na pilit niyang iniwasan, ay muling lumitaw sa paraang hindi niya inasahan. Iniisip niya si Romina at kung paano siya nagmakaawa sa kanya na isaalang-alang ang talent contest. Agad niyang pinawalang bisa ang mga pangarap ng anak, pero marahil
Marahil tama siyang maniwala sa kanya. Biglang lumabas sa kanyang mga iniisip, lumingon siya sa doktor. At ang anak ko, alam mo ba kung nasaan siya? Okay ba siya? Tanong niya, agad na naramdaman ang pag-aalala sa kanyang boses. Tumango ang doktor ng may pag-aliw. Okay siya. Inakay siya ng isang nurse para kumain. Isang kahanga-hangang bata. Matalino, mas mature kaysa sa edad. Dapat mong ipagmalaki siya. Bumuntong hininga si Pablo, medyo napawi ang pag-aalala. Oo, ipagmalaki ko siya, higit sa lahat. Ang doktor ay nagatubili sandali bago magtanong ng isang mas sensitibong usapin. Nais ko sanang itanong kung okay lang, pero bakit siya nagbebenta ng mga bulaklak? Hindi naman pangkaraniwan na makita ang isang bata na gumagawa niyan. Medyo nataranta si Pablo sa tanong. Nararamdaman niyang ang kuryosidad ng doktor ay nagmumula sa isang tunay na malasakit kaysa sa paghusga, kaya't pagkatapos ng ilang sandali, sumagot siya. Hindi naging madali ang buhay namin. Matapos kong iwan ng musika, nahirapan ako. Nang pumanaw ang ina ni Romina, lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang pagbebenta ng mga bulaklak ang paraan namin para makaraos. Habang nagsasalita, napuno ng kalungkutan at pagsuko ang kanyang boses. Nakinig ang doktor ng maigi, halatang naaapektuhan sa kwento ni Pablo. Naalala ko na pinapanood kita noon, sabi ng doktor, ang boses ay puno ng emosyon. May napakagandang talento ka. Ang musika mo ay nagbibigay inspirasyon. Ang malaman na ang isang tao na may ganoong kalaking talento ay dumaan sa ganitong hirap, nakakalungkot. May isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos nagtanong ang doktor ng may malalim na pagmumuni. Tulad ng sinabi ng doktor, may magagawa ba akong tulong? Tanong ng doktor ng may malasakit. Nagatubili si Pablo. Ang unang nararamdaman niya ay tanggihan. Lagi siyang tinutulungan ng pride na mag-isa na lang dalhin ang kanyang mga pasanin. Wala, doktor, wala. Nagsimula siya, ngunit huminto siya sandali. Isang beses, inilabas niya ang kanyang pride at iniisip si Romina. Actually, may isang bagay, aminin niya. Ang boses ay hindi matatag, nahulog sa pagitan ng kahinaan at isang sinag ng pag-asa. May isang talent competition na darating. Ang premyo ay sapat na upang mapabuti ang buhay ni Romina. Baka pati kami makakakita ng bagong simula. Lumapit ang doktor, hinihikayat siyang magpatuloy. Pero napabuntong hininga si Pablo, hinaplos ang kanyang buhok. Wala akong pera para makapasok. Wala akong bagay na maayos na susuotin para sa pagtatanghal. At sa totoo lang, natatakot ako, aminin niya. Natatakot akong magbigay kay Romina ng pag-asa. Natatakot akong tumayo sa harap ng madla matapos ang mga taon. Natatakot akong mabigo siya. Nagbigay ang doktor ng isang nakakaaliw na tingin. Pablo, ang musika mo noon ay nagbigay inspirasyon sa akin. Pakiusap, hayaan mo akong tumulong sa iyo ngayon, sabi ng doktor. Ang boses ay puno ng paniniwala. Ako na ang sasagot sa bayad sa pagpaparehistro. Hahanapan kita ng maayos na damit. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko para sa isang taong nagbigay ng malaking epekto sa buhay ko. Tinutok ni Pablo ang kanyang mata sa doktor. May halong hindi makapaniwala at pasasalamat sa mga mata. Hindi siya makapagsalita. Pero pakiusap, dagdag pa niya pagkatapos ng ilang sandali, ang tono ay seryoso. Huwag mong sasabihin kay Romina tungkol dito. Ayokong magkaasa siya hanggat hindi ko alam kung kaya ko ito. Tumango ang doktor na may pag-unawa. Wala akong sasabihin. Ang gusto ko lang ay makita kang magtakda ng pagkakataong ito. Sino ang nakakaalam? Baka ito ang maging simula ng bagong kabanata para sa iyo at kay Romina. Nakita ng doktor ang pagbabago sa ekspresyon ni Pablo, kaya't nagpatuloy siya. Ang mga salita ay puno ng pampatibay loob. Pablo, nakita ko kung anong kayang gawin ng musika.
Binabago nito ang buhay at naniniwala ako sa iyo. Kahit na pakiramdam mo ay mahina ka ngayon, ang kompetisyon na ito ay hindi lang tungkol sa panalo. Ito ay tungkol sa muling pagkuha ng isang bahagi ng iyong sarili at gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang suportahan ka. Pinagpag ni Pablo ang kanyang ulo, naiwan ng doktor ang mga salita, ngunit patuloy na nakikipaglaban pa rin siya sa pagdududa. Salamat, doktor, talagang... Pero paano kung hindi ito magtagumpay? Paano kung hindi ko kayang gawin ito? Tanong ni Pablo. Ang hindi tiyak na boses ay naglilimlim sa kanyang pananalita. Nagbigay ang doktor ng isang matatag ngunit mahinahong tingin. Naiintindihan ko ang iyong takot, Pablo, pero hindi natin pwedeng hayaang ang takot ang magdesisyon para sa atin. Nandito ako, tinitiyak ko na magiging handa ka para sa kompetisyon. Huminto siya sandali, tapos dagdag pa niya, pero may isang bagay akong hinihiling kapalit. Ipangako mong ibabalik mo si Romina sa paaralan. Hindi niya kayang magbenta ng bulaklak imbes na mag-aral. Nag-freeze si Pablo. Sandaling nag-isip siya at naramdaman na ang doktor ay masyadong nakikialam. Pero sa kailaliman ng kanyang puso, alam niyang tama ang doktor. Tama ka, aminin ni Pablo sa wakas. Karapat-dapat siya ng higit pa sa buhay na ibinigay ko sa kanya. At kung magsimula akong mag-practice para sa kompetisyon, maaari ko siyang sabihin na nakahanap ako ng bagong trabaho. Ngumiti ang doktor, kontento sa desisyon ni Pablo. Perpekto. At tungkol sa pera, huwag mong alalahanin iyon ngayon. Isipin mo ito bilang paraan ko ng pagbabalik loob sa iyo para sa inspirasyong ibinigay ng iyong musika sa akin. Maaari kang pumunta sa bahay ko araw-araw upang mag-practice. Titiyakin namin na kayo ni Romina ay may lahat ng kailangan ninyo upang magsimula muli. Pakiramdam ni Pablo ang isang bagong pag-asa, tumango siya at labis na nagpapasalamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, doktor. Ang ibig sabihin nito sa akin at kay Romina. Pangako, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Ang kanyang boses ay matatag at ang kanyang determinasyon ay patuloy na lumalakas. Kinabukasan ng umaga, pinaupo ni Pablo si Romina para sa isang mahalagang pag-uusap. Nasa kusina sila at ang boses ni Pablo ay kalmado ngunit matatag. Romina, nagsimula siya, gusto kong bumalik ka sa paaralan. Napamaang si Romina, nagulat sa kanyang mga sinabi, pero tatay, paano ang pera? Kailangan natin ang bawat pisong mayroon tayo. Kung titigil ako sa pagbebenta ng bulaklak, paano tayo mabubuhay? Tanong niya. Ang boses ay puno ng alalahanin. Huminga si Pablo ng mabagal, alam niyang hindi ito magiging madali. Mas mabuti na ako, anak. Kaya kong magbenta ng mga bulaklak habang nagfo-focus ka sa pag-aaral mo. Sabi niya, maingat na pinipili ang mga salitang sasabihin. Ang iyong ina ay palaging nais ito para sa iyo at ganun din ako. Nag-hesitate si Romina. Ayaw niyang iwanan ang lahat sa balikat ng kanyang ama. Sigurado ka bang kaya mong pamahalaan, tatay? Ayokong magpakapagod ka para sa akin. Mahinahong sinabi niya, ang mga mata ay naghanap sa kanya ng kasiguraduhan. Inabot ni Pablo ang kanyang kamay at dahan-dahang pinisil ito. Oo, anak, ito ang kailangan kong gawin para sa iyo at para sa aking sarili, sabi niya ng matatag. Ikaw na lang ang mag-focus sa iyong pag-aaral, okay? Hindi pa rin sigurado si Romina pero may naramdaman siya sa tinig ng kanyang ama na nagsasabi sa kanya na totoo ang mga salitang iyon. Kinabukasan ng umaga, para sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, isinama ni Pablo si Romina papuntang paaralan. Isang simpleng bagay lang pero may malalim na kahulugan. Sa bawat hakbang,
Naramdaman ni Pablo na may pagbabago sa kanyang sarili, isang tahimik ngunit hindi maikakailang pag-asa na marahil lang sila ay nasa tamang landas patungo sa mas maginhawang buhay. Magagawa mong mga kamangha-manghang bagay, Romina. Napaka-proud ko sa iyo, sabi ni Pablo, pinapanood habang papasok si Romina sa gusali ng paaralan. Habang naglalakad pa uwi, isang halo ng emosyon ang bumigat sa kanyang dibdib, pag-asa, takot at hindi tiyak na hinaharap. Alam niyang hindi pa siya ganap na gumaling at ang paggamot na kailangan niya ay higit pa sa kayang abutin nila. Ngunit sa sandaling iyon, wala sa mga iyon ang mahalaga kundi ang hinaharap ni Romina. Pagdating sa bahay ni Dr. Suarez, sinalubong siya ng isang mainit na ngiti. "Handa na ba tayo magsimula?" tanong ng doktor habang inaakay siya patungo sa malaking piano na nangingibabaw sa living room. Nang umupo si Pablo at hinayaang dumampi ang mga daliri niya sa mga keys, isang nawalang bahagi ng kanyang sarili ang muling gumalaw. Parang nakikipag-ugnayan siya sa isang bagay na matagal na niyang nawala. Sa bawat nota na tinugtog niya, bumalik ang mga alaala, masasaya na puno ng passion at masakit na puno ng pagsisisi. "May bihirang talento ka, Pablo. Mas magiging proud si Romina sa'yo," sabi ni Dr. Suarez. Pinapanood siya ng may paghanga, ngunit sa kabila ng paghikayat ng doktor, isang malalim na sakit ang kumalat sa dibdib ni Pablo. Huwag niyang alam kung magaling pa ba ako, naiisip niya, nagsisimula ang pagdududa. Paano kung mabigo ko siya? Paano kung hindi ko na kaya tulad ng dati? Hinayaan niyang magtagal ang katahimikan bago tuluyang binanggit ang kanyang takot. "Doktor, natatakot ako," aminin ni Pablo, ang boses ay halos pabulong. "Natatakot akong mabigo, natatakot akong mabigo si Romina. Siguro, dapat maghanap na lang ako ng matatag na trabaho imbes na mag-aksaya ng oras dito. Paano kung wala itong halaga?" Nakikinig si Dr. Suarez ng may pag-unawa, ang mukha ay kalmado at matatag. "Pablo, naiintindihan ko ang iyong takot, pero hindi mo pwedeng hayaang pigilan ka nito. Ang musika mo, ito ay espesyal, at ito ang pagkakataon mo para baguhin ang lahat para sa iyo at kay Romina. Hindi ka nag-aaksaya ng oras, nag-invest ka sa isang hinaharap na maaaring magbago." Bumuntong hininga si Pablo, patuloy na may pasanin sa tanong kung ano ang mangyayari kung hindi siya magtagumpay. Kung hindi ako manalo, ano na? Tanong niya, ang hindi tiyak ay halata sa kanyang boses. Ang sagot ng doktor ay isang bagay na hindi inasahan ni Pablo. "Kaya't kukunin kita bilang driver ko," alok ni Dr. Suarez. "Magaan lang ang trabaho, walang gaanong hinihingi. Pero sa ngayon, gusto ko na ibigay mo ang lahat para sa kompetisyon. Kung may isang bagay na hinihiling ko sa iyo, ito ay ang seryosohin mo ang pagkakataong ito." Nagtulala si Pablo, nahulog sa pagkamangha sa kabutihang loob ng doktor. "Doktor, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ito ay higit pa sa ibig sabihin mo," sabi ni Pablo. Ang pasasalamat ay sumasalubong sa kanyang puso. "Pangako ko, ibibigay ko ang lahat para kay Romina." Isang tahimik na hapon habang ang amoy ng simpleng lutong bahay na pagkain ay pumupuno sa kanilang maliit na kusina, masayang ibinahagi ni Romina ang kanyang araw sa kanyang ama. "Tatay, hindi mo aakalain ang ginawa namin ngayon." Simula niya, ang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan. "Nag-experiment kami sa agham na sobrang cool at sinabi ng guru ko sa math na may talento ako sa mga numero. At ang guru sa sining, ang galing niya. Ipinakita niya sa amin ang mga painting na naaalala ko ang mga bulaklak na binibenta natin." Nakikinig si Pablo ng mabuti, ang puso ay namumuo ng pride. "Lahat ng yan ay mukhang kamangha-mangha, Romina. Natutuwa akong marinig na enjoy ka sa paaralan," sabi niya, ngumingiti ng mainit. "Palagi kang matalino, magiging sobrang proud sa iyo ang iyong ina." Ang mukha ni Romina ay nagningning, ang saya ay patuloy na sumasabog sa loob niya.
Gusto ko lang sanang makita mo ang mga bagay na natutunan namin. Ang daming pwedeng matutunan, tatay. Ang paaralan ay mahiwaga, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagkabighani. Tumango si Pablo, iniisip ang kanyang mga salita. Nakita niya kung paano siya umuusbong at nagpatibay sa kanya na tama ang desisyon na ginawa. Ngunit sa ilalim ng kagalakan na iyon, may isa pang pakiramdam na kumakagat sa kanya, ang kanyang lihim. Nag-iensayo siya para sa talent competition, umaasa na babaguhin nito ang kanilang buhay. Ngunit ang pagtatagong ito sa kanya ay nagbigay ng hindi komportabling pakiramdam. Romina, may gusto akong sabihin sa iyo, nagsimula siya. Ngunit ang mga salita ay nahirapan lumabas mula sa kanyang lalamunan. Kung sasabihin niya at mabigo, baka magdulot lang ito ng pagkabigo kay Romina. Sa halip, pilit siyang ngumiti at nagsabi, "Tama ka, mahiwaga ang paaralan. At gusto kong ipagpatuloy mo ang pagsasaliksik sa mahiwagang iyon nang hindi nag-aalala sa ibang bagay." Ang gabi bago ang malaking araw, huling nagkita si Pablo at Dr. Suarez upang pag-usapan ang mga huling detalye ng kompetisyon. Ang opisina ng doktor na karaniwang puno ng mga chart medikal at tahimik na kaguluhan ay nagmukhang iba sa gabing iyon, malugod. Halos parang nararamdaman nito ang kahalagahan ng nangyayaring ito. "Mayroon akong regalo para sa iyo," sabi ni Dr. Suarez. Inilabas ang isang maingat na nakabalot na suit mula sa kabinet. "Gusto ko sanang magsuot ka tulad ng isang musikero na talagang ikaw. Ito ay pinili ko para sa iyo." Nag-atubili si Pablo, hinawakan ng suit at pinasok ang mga daliri sa magaan na tela. Halos hindi siya makapaniwala. "Doktor, sobra na ito," sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan." Ngumiti ang doktor ng maligaya, ang kabutihang loob ay natural sa kanya. "Isang pangako lang, Pablo," sabi niya, nakatingin kay Pablo ng diretso sa mata. "Bukas magtanghal ka at ipakita sa mundo kung ano ang kaya mong gawin." Nilunok ni Pablo ang kanyang hininga at tumango. Sa unang pagkakataon, sa mga taon, pinayagan niyang mangyari ang pag-asa. "Hindi pa iyon lahat," dagdag ni Dr. Suarez nang may kumpiyansang ngiti. "Bukas, kukunin kita sa isang luxury car. Gusto kong dumating ka sa kompetisyon na parang isang tunay na musikero, isang tao na nararapat ng respeto at pagkilala." Si Pablo, na lubhang naapektuhan sa kabutihang loob ng doktor, instinctively ay nag-atubili na tumanggi. "Pero doktor, malapit lang ang venue. Wala nang kailangang ganitong magarbong sasakyan. Kaya ko namang maglakad doon." Pilit niyang sinabi, hindi komportable sa ideya ng ganitong karangyaan habang siya ay nabuhay sa simpleng pamumuhay. Ngunit matatag si Dr. Suarez. "Pablo, bukas ang tanging dapat mong pagtuunan ng pansin ay ang iyong pagtatanghal. Walang lakad, walang bus, walang distractions. Kailangan mong maramdaman ang kumpiyansa at halaga. Magtiwala ka sa akin," sabi niya, inilalagay ang kamay sa balikat ni Pablo. Habang sumikat ang araw, sa kung anong maaaring maging pinakamahalagang araw ng buhay ni Pablo, nagising siya habang ang unang sinag ng araw ay dumaan sa kurtina. Gumalaw siya ng may layunin. Ang bawat galaw ay may di sinasadyang bigat. Pagpasok ni Romina sa kusina, nagulat siya sa maayos na lamesa. Ang karagdagang pagsisikap sa maliliit na detalye ay hindi nakaligtas sa kanyang pansin. "Wow, tatay, anong meron tayo?" tanong niya. Ang mukha ay kumikislap sa kuryosidad at kagalakan. Ngumiti si Pablo, itinagong ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang paghahanda. "Gusto ko lang magsimula tayo ng magandang araw," sagot niya ng pabiro. Ang almusal ay puno ng tawa at magaan na usapan, isang bihirang sandali ng kapayapaan sa kanilang kadalasang magulong rutina. Magaan ang pakiramdam kahit na si Pablo ay may lihim na hindi pa siya handang ibahagi. Pagkatapos umalis si Romina para sa paaralan, tumayo si Pablo sa harap ng salamin, tinitigan ang kanyang sariling refleksyon.
Hinugasan niya ang kanyang mukha ng malamig na tubig. Naramdaman ang matalim nitong pag-iba sa kanyang balat. Isang paggising, hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kanyang espiritu. Habang nag-aahit, gumalaw siya ng may focus. Bawat stroke ng pang-ahit ay isang tahimik na determinasyon. Nang isuot niya ang suit na ibinigay ni Doktor Suarez, isang bagay ang nagbago sa kanya. Sa unang pagkakataon sa mga taon, naramdaman niyang may dignidad, parang isang lalaki na muling pumasok sa isang bersyon ng sarili na matagal na niyang nakalimutan. Inayos ang kurbata, binigyan niya ang sarili ng sandali upang mangarap, upang maisip ang isang hinaharap kung saan sila ni Romina ay hindi lamang mag-survive, kundi tunay na mabubuhay. Bago lumabas, isinara niya ang mata at huminga ng malalim, nagdasal ng tahimik. Pangako, sana ito ang maging simula ng mas magandang bukas. Marahil may dahilan siya o marahil siya'y isang sinungaling. Nagmumuni si Romina sa audience, nararamdaman ang hinagpis at pagkalito. Gusto niyang maniwala na may paliwanag ang pagdaraya ng kanyang ama. Pero sa kaloob-looban, hindi niya kayang iwaksi ang sakit ng pagkatalo. Naglaan siya ng maraming oras na umaasa na susundan ng kanyang ama ang kanyang mga pangarap upang sa huli ay malaman niyang itinagong niya ang mga plano niya mula sa kanya. Samantala, sa backstage, ang takot ni Pablo ay lalong tumindi. Binabaybay niya ang mga nota sa isip niya, alam niyang ang bawat chord ay may bigat sa hinaharap niya. Ngunit walang dami ng paghahanda ang makapagpapatahimik sa takot na dumapo sa kanya. Sa audience, nakaupo si Romina, hindi makagalaw. Ang galit ay nakikipagbaka sa isang hindi inaasahang pakiramdam, ang kaba para sa kanyang ama. At pagkatapos, dumating ang sandali. Narinig ni Pablo ang kanyang pangalan na tinawag, ngunit halos hindi niya ito naramdaman dahil sa malakas na kabog ng kanyang puso. Dahan-dahang tumayo siya at umakyat sa entablado. Paano kung mabigo ako? Paano kung mabigo ko siya? Ang mga pagdududa ay patuloy na kumakalabit sa isip niya habang umupo siya sa piano, ang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mga keys. Nang magsimulang magtunog ang unang mga nota, isang hindi maitatangging pagkakamali ang sumira sa katahimikan, isang labis na maling tono na nagdulot ng panik sa katawan niya. Hindi ngayon, pakiusap, hindi ngayon naiisip niya paralisado. Ang hiya ay sumakop sa kanya. Nararamdaman niya ang paghuhusga ng audience. Ang mga bulong-bulungan ay kumakalat. Nabigo na siya bago pa man magsimula. Ang likas na instinct na tumakbo ay dumapo sa kanya at bago pa man niya mapigilan ang sarili, umatras siya mula sa piano, handang umalis. Ngunit pagkatapos, "Tatay, magpatuloy ka, kaya mo yan." Ang tinig ni Romina ay umabot sa buong auditorium, matatag at hindi nag-aalinlangan. Tumigil si Pablo, ang hininga ay nahulog. Naniniwala siya sa akin. Ang apat na simpleng salita na iyon ay may higit na kapangyarihan kaysa anumang melodiya. Pumikit siya ng saglit, pagkatapos ay muling umupo. Ang mga daliri niya ay natagpuan ang mga keys, hindi mula sa memorya, kundi mula sa isang mas malalim na bahagi ng sarili. Para kay Romina, para sa lahat ng beses na sinabi ko sa aking sarili na hindi ako sapat, para sa mga pangarap na akala ko ay nawala na. Ngayon, ang musika ay dumaloy mula sa kanyang kaluluwa. Ang bawat nota ay may kasamang isang piraso ng kanyang pakikibaka, ang kanyang pagmamahal, ang mga hindi nasabing pangako niya sa kanyang anak. Hindi na mahalaga ang mga pagkakamali. Ang tanging mahalaga ay ang kwento na ibinubukas niya sa pamamagitan ng kanyang musika. Ang huling nota ay umalalay sa hangin, katahimikan. Pagkatapos, sumabog ang buong kwarto sa palakpakan. Halos hindi ito narinig ni Pablo. Ang puso niya ay patuloy na tumitibok ng mabilis. Ang isip ay nahulog pa rin sa emosyonal na bagyong nangyari. Ngunit isang bagay ang tiyak,
Nagtagumpay ako, hindi lang ang pagtatanghal, ngunit isang mas mahalagang bagay. Hinarap ko ang aking takot at sa unang pagkakataon sa mga taon, pinayagan ko ang sarili kong mangarap muli. Pagkatapos ng emosyonal na pagtatanghal, si Pablo at Romina ay naghihintay ng may kaba habang pinag-uusapan ng mga hurado ang mga desisyon. Ang atmosfera sa auditorium ay puno ng pananabik, bawat kalahok ay nag-aalala. Sa wakas, dumating ang sandali. Ang boses ng announcer ay kumalat sa mga speaker. At ngayon, ang sandali na matagal nating hinintay. Pinigil ni Pablo ang kanyang hininga. Ang ikalawang premyo ay Pablo Perez. Sumabog ang palakpakan mula sa crowd. Nararamdaman ni Pablo ang isang alon ng magkasalungat na emosyon, pride, hindi makapaniwala, at isang pakiramdam ng pagkabigo. Sa isang sandali, matapos marinig ang palakpakan ng audience, ipinayag niya sa sarili na kaya niyang manalo ng unang premyo. Na baka lang, ito na ang sandali na magbabago ang lahat. Sa audience, malakas na pumalakpak si Romina, ang mga mata ay kumikislap ng paghanga. Nakita niya ang pag-aalab ng lungkot sa mukha ng kanyang ama at walang pag-aalinlangan sumigaw. "Ang galing mo, tatay!" Tumingin si Pablo sa kanya, ang dibdib ay puno ng emosyon. "Salamat anak," sagot niya, ang boses ay puno ng kahirapan. Ito ang pinakamahalaga sa akin. Hindi man siya nanalo ng unang premyo, pero sa sandaling iyon, hindi na iyon mahalaga. Dahil ang tunay na tagumpay ay isang bagay na hindi kayang pantayan ng anumang gantimpala. Nahanap niyang muli ang kanyang musika. At higit sa lahat, binigyan niya si Romina ng isang bagay na hindi pa niya nakikita. Isang ama na naniniwala sa sarili. "Bumalik na ang musika sa buhay natin, Romina," sabi ni Pablo ng malumanay. "Pinipigilan ang mga luha. At walang sino man ang makakapag-agaw nito sa atin." Nang tila magtatapos na ang gabi, isang hindi inaasahang anunsyo ang nagbigay ng gulat sa buong auditorium. At ngayon, para sa ating closing ceremony, nais naming imbitahan ng stage si Dr. Suarez, kinatawan ng pamilyang Suarez na siyang nag-oorganisa ng kaganapang ito tuwing taon. Napalaki ang mga mata ni Pablo nang makita niyang umakyat si Dr. Suarez sa entablado. Si Romina na nakaupo sa tabi niya ay tiningnan siya ng may kalituhan. "Tatay," bulong niya, hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. "Siya ba yung doktor na nag-alaga sa'yo nung may sakit ka?" Ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip. Ano ang ginagawa niya dito? At higit sa lahat, bakit parang inaasahan na niyang mangyayari ito? Si Pablo, nabigla sa tanong ni Romina, ay nag-atubiling sagutin ito ng ilang saglit bago nagsabi, "Oo, siya nga, Romina." Sa entablado, si Dr. Suarez ay nakatayo na may makikitang emosyon sa kanyang mukha. Si Romina ay bumalik sa pagtitig sa kanya, sinusubukang magbigay ng kahulugan sa lahat ng ito. Pero ano ang ginagawa niya dito? Siya ba ang nag-oorganisa ng kompetisyon? Tanong niya. Ang inosenteng kuryosidad ay nagbukas ng mas maraming tanong. Matapos batiin ang mga nanalo at pasalamatan ang mga nag-organisa ng kaganapan, linagok ni Dr. Suarez ang lalamunan at nagsalita muli. Ang boses ay may espesyal na bigat. "Ngayong taon, mayroon tayong kalahok na ang kwento ay malalim na tumagos sa puso ko at naniniwala ako sa puso ng lahat dito." Tahimik na humarap ang audience, parang may inaasahan silang kakaibang ipapaalam. "Pablo Perez," patuloy ni Dr. Suarez, "baka hindi mo naiintindihan kung bakit ko binanggit ang iyong pangalan ngayon, pero siguradong may espesyal na dahilan ako." Si Pablo, na nakaupo pa rin sa tabi ni Romina, ay tinitigan ng entablado na puno ng pagkalito. "Hindi ko naiintindihan," bulong niya kay Romina, ang mukha ay puno ng pagkalito. Si Romina ay simpleng umurong, hindi rin alam kung ano ang nangyayari, ngunit ang buong pansin ay nakatutok kay Dr. Suarez. "Nang malaman ko kung sino ka sa ospital,
Itinuring kong prioridad na personal na alagaan ka, patuloy na sinabi ng doktor. Ang iyong musika, Pablo, ay naging inspirasyon ko sa pagmamahal ko sa sining at musika. Kung wala ang tunog ng iyong piano, baka hindi na tayo makarating sa kompetisyong ito. Isang bulong-bulungan ang kumalat sa crowd. Halos hindi makapaniwala si Pablo sa naririnig niya. Kaya't nang nagkaroon ako ng pagkakataon na marinig kang tumugtog muli, hindi ko pinayagang mawala ang pagkakataong iyon. Isang alon ng emosyon ang humaplos kay Pablo. Pero naglalaro lang ako para sa anak ko, bulong niya, halos parang sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na hindi totoo ang lahat ng ito. At dahil doon, dahil sa iyong pagmamahal at dedikasyon, nais kong ibigay sa iyo ang isang espesyal na gantimpala, anunsyo ni Dr. Suarez. Hindi mula sa kompetisyon, kundi mula sa aking sariling puso. Ang mga hinga ng gulat ay kumalat sa audience nang sabihin mo sa akin na hindi pa nakita ni Romina na tumugtog ka. Gusto kong matulungan siyang mangyari iyon para sa inyong dalawa. Pakiramdam ni Pablo ay sumikip ang dibdib niya sa labis na pasasalamat. Katabi niya, pinipigilan ni Romina ang mga luha, nanginginig na boses sa excitement. Tatay, narinig mo ba yon? Gusto niyang bigyan ka ng premyo. Si Pablo ay tumango lamang, ang mga mata ay puno ng mga hindi natanggal na luha. Si Dr. Suarez ay lumakad mula sa entablado at naglakad patungo sa kanila, hawak ang isang sobre sa kamay. Si Pablo, na patuloy na naguguluhan, ay tumayo upang tanggapin ito. Ang mga kamay ay nanginginig habang tinatanggap yon. Ang boses niya ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Dr. Suarez. Ito ay higit pa sa kayang ipaliwanag ng mga salita. Si Romina, ang mga mata ay puno ng mga luha, ay nagsalita rin, "Salamat po, Dr. Suarez. Salamat po sa pagpapasaya kay tatay at sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong marinig siyang tumugtog. Ito ang pinakamahusay na regalo na natanggap namin." Ngumiti si Dr. Suarez nang mainit sa kanilang dalawa. "Dapat ako ang magpasalamat sa inyo. Pablo, ang musika mo ay palaging nagbigay inspirasyon sa akin. At ngayong gabi, ang pagmamahal na meron kayo ni Romina ay nakatagos sa bawat isa sa amin dito." Pagkatapos tumingin siya kay Romina at nagsabi, "Ang mga anak ko ay gustong makilala ka. Kasing edad mo sila at sigurado akong magiging magkaibigan kayo. Ipagpapasalamat namin kung kayo ay magiging bahagi ng aming buhay." Mula sa araw na iyon, nagbago ang buhay ni Pablo at Romina sa mga paraang hindi nila inisip. Sa tulong pinansyal mula sa premyo ni Dr. Suarez, natanggap ni Pablo ang paggamot na kailangan niya. Unti-unting bumalik ang kanyang lakas at kasama nito ang isang bagong pag-asa. Mas mahalaga, ang premyo ay nagbigay sa kanila ng pundasyon para sa isang mas maginhawang hinaharap. Tinitiyak na makakapagpatuloy si Romina sa kanyang edukasyon nang walang alalahanin. Pagkatapos maibalik ang kalusugan ni Pablo, nakahanap siya ng matatag na trabaho na nagbigay ng katapusan sa mga taon ng hindi tiyak na buhay. Ngunit marahil ang pinakamalaking gantimpala sa lahat ay ang koneksyon na nabuo sa pagitan ng kanilang pamilya at ng pamilya Suarez. Ang kanilang mga tahanan ay naging puno ng musika, tawa at ang init ng tunay na pagkakaibigan. Sa unang pagkakataon sa mga taon, hindi na kailangan ni Pablo dalhin ang bigat ng buhay mag-isa. Hindi lang niya nahanap ang dignidad at seguridad, kundi isang komunidad na niyayakap sila ni Romina ng buo. Ang hindi inaasahang kabutihang loob ni Dr. Suarez ay naging higit pa sa isang pinansyal na biyaya. Isang paalala ng kapangyarihan ng kabutihang loob at epekto ng koneksyon ng tao. At anuman ang mangyari sa hinaharap, isang bagay ang tiyak. Haharapin nila iyon ng magkasama, kasama ang mga taong nagmamalasakit.
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa pagbabahagi ng mga kamanghamanghang kwento araw-araw. At huwag palampasin ang susunod na kwento na kasalukuyang lumalabas sa inyong screen. Maraming salamat sa panunood. Naway magkita-kita tayo muli sa susunod.